Germany. So, susunod ako. Ay, kailangan. Pangalawa, halimbawa ako, sabi ko, uwi na ako. Ay, yes. Sana magtagal naman po O kaya sasabihin, parang si Father John, palipat na ako. Sa Africa na lang ako. So, decision yun ng tao, ni Father John, at decision ko, halimbawa. Pwede yung ganon, pwede yung ganon. Pwedeng desisyon ng SBD, yung superiors namin. Ilipat ako, or sabihin, tama na doon ka, punta ka doon, ganon, ganon. Or, ako ang mag-request, subject to approval ng superiors pa rin. Kahit sabihin ko, gusto kong umuwi. Pag sinabi nila, hindi, diyan ka lang muna. Susunod ako. Ayun. So si Father John nag-request na pala. Nag-apply siya. Opo. Ang palipat. Pangatlo, kapag pinalis niyo na ako. Yung Father, di ka namin kailangan dito. Malis ka, lumayas mo na. Ayun, pwede rin yan. Diba? At siguro yung pang-apat na yung walang nakita, maaaring yung diocese. Pag nag-decision yung diocese, sabi, hindi na sa SBD o sa ibang no choice ka na. Yung tipong gano'n ng mga posibilidad. Si Father Bobit po, saan na po siya ngayon? Nasa Sorsogon. Hindi, ibig ko pong sabihin sa SBD pa rin po siya? Yung alam ko parang nag-apply na siya ng incardination. Pero hindi ko alam kung napayagan na. Ibig sabihin, naalis na siya ng SBD at lilipat na sa diocese, Sorsogon. Officially, hindi ko alam kung ano yung decision. Ay, bueno. Ganun pala yun. Kayo din po, magtagal din po. Amen. Kaya po nyo yung mga problema nyo sa amin. Kalooban ng Diyos. Matitigas ang mga ulo na. Kung meron po dyan matigas ang ulo, medyo pukpukin. Sa akin naman, nung pumunta ako rito, ay pinagdasal ko. Sabi ko, Lord, kalooban mo ba? Pumunta ako doon. Sana pag nilayan ko naman, yun yung gusto niya. So, nag-apply ako. Nag-go ako. Kasi I was asked, kinausap ako ng isang pari namin, oy Reg, nangangailangan, pinapahanap ako. Baka gusto mo. Pag-isipan mo. So yun, pinag-isipan ko, pinagdasal. Sabi ko, sige. So, yun. Salamat. Mula Sa January totoo, Father, May. ang daming nagsasabi, hindi, totoo yan. Ay, naku si Father mag-preface. Ay, ang galing talaga ni Father mag-ano. Naku, magigising ka, hindi ka makakatulog. Ganon po mga doon sa atot siya. Ay, salamat si Father Liz, hindi dito, ganyan, etc. Tapos nung linggo nga, ang ganda nga daw yung inyo pong, sabi ko, ay nagkatid kami sa airport, dumating kami 7 o'clock na, 8 o'clock na, nagmas, wala na po. Nakita ko nga yung picture mo. Ay, lagi po, kundi magkahatid, magsusundo. Magkahatid, magsusundo. Yung po ang papel ko ngayon sa mundo. Ay, Diyos ko. Kasi ikaw ang free. Oo. I'm free, kaya sabi ko, Lord, kung saan din po ninyo ako ilalagay, okay lang, basta kaya ko po. Ayun, sabi ko din. Okay, ano sis? Ang decision, ano na tayo? Si Father, ano na ba? Simula tayo, sige. Upo na muna kayo. Kayo po. Nandiyan na? Hindi, okay lang. Ito naman ay isang tradisyon na dinala sa atin ng kung saan tayo nandito ngayon, sa Espanyol. Sila ang naghatid sa atin, dumating sila, alam naman natin, noong 16th century, 1521, mag-celebrate na yung Pilipinas ng 500 years ng Kristyanismo. 1521, di ba? Dumating si Magellan. Sinasabi si Magellan ay dumating. Dati, tinuturo sa atin noon, discovered. Di ba? So, pinalitan yung salitang discovered ngayon. Kasi bago pa siya dumating, may nakadiscover na noong Pilipinas. Nandun yung mga inchik, nandun na yung kung sino-sino. So, ang pinapaliwanag lang nila na si Magellan ay dumating lang sa Pilipinas. Hindi naman yung discover. Dumating, hindi pala discovered. Pinalitan na yan sa history book. Ganun Si po. Magellan ay dumating sa Pilipinas noong March 16, 1521. Ayon kay Yuri Villame. Tapos ay, di ba, namatay siya, no?
Tapos nawala ng ilang taon mga Espanyol doon. Ako. At noong 1565, bumalik ang nagpadala ulit ng panibagong grupo, si Miguel Lopez de Legazpi. 1565 yun. At doon na na-discover yung Santo Niño at kung ano-ano pa. At mula doon, so yun, nagsimula na yung ano, kaya nga 333 years ang mga Espanyol. Hindi Opo. binibilang mula kay ano, Kay Benchilan. kay Magellan kasi sandali lang naman yun. Although nagsimula na yung Kristyanismo doon kasi may mga nabinyaga na. Opo. Pero yung parang pananakop ay noong 1565 hanggang 1898. Kaya kung bibilangin mo, 333 years. 333 Oh. years. Kaya kung imaminus mo yung 1898 sa 1565, yun, 333 years. At sa mga taon na yon, alam naman natin na malaking impluensya sa atin ng ano, no? Yun yung itinuro ng mga paring Agustino, mga paring Espanyoles, sa mga indigenous people. Yung ibig sabihin ng mga indigenous, yung tulad ng mga Mangyan, mga ano, Opo. or local tayo. Sa, parang yung mga Tagalog, mga Ilocano, yung mga Andun na po lahat. Bisaya, itinuro na yung pagbasa ng Pasyon. kwento ng buhay ni Jesus, yung kanyang paghihirap, yung pasyon. Oo. Doon na nagpatuloy. Tinanggap naman siya ng mga Pilipino Opo. at naging bahagi na siya ng Opo. tradisyon, ng pananampalataya na hanggang ngayon ay patuloy na Yun na. ginagawa. Oo. At karaniwan, inaano nila na magsimula ng Lunes, magtatapos ng 3 araw, yung iba nun magsisimula ng Huwebes, magtatapos ng Biyernes ng umaga, o Opo. yes. Depende, yung tuloy-tuloy na pagdarasal. Yung iba, isang debosyon, yung iba naman ay isang nutrisyon. Emotion, nutrition. Kasi yung iba, nutrisyon sa buhay pananampalataya, yung iba naman sa tiyan. Kasi alam may kainan Ay, punta tayo doon. Ay, May kainan eh. ganun nga po doon sa Miami. Pansit at Hallelujah. ilabas Oo, na. kasi nasa Pilipinas. Nga, totoo. Kaya yung iba, sama-sama kung saan may may pumasa kasi, yan, doon, may kainan yan, sama tayo, may pandesal, may chocolate. May arroz caldo, meron, Diyos ko. Ganun. Yung mga nahihila. Pero yung iba naman ay patuloy na ginagawa yan kasi yun nga ay isang debosyon at nagbibigay ng nutrisyon sa buhay Oo, pananampalataya. totoo po yun. At kung titingnan tulad ng binanggit ko nung siguro, pabilisan siguro sa pasyon. Kasi, Huwebes, nandun ka na rin naman noon, di ba? Hindi mo pinaliwanag. Saan po? Nung Nung sa El linggo. Shaddai. Walang. Nung linggo. Mga linggo. Nung linggo. O chi, ano nga po? Yung Passover. Yung Passover nga daw. Tsaka Hindi yung ko pa naikwento sa kanya. Ngayon lang po kami nagkita simula na Sunday. Opo. Basta dahil pasyon, yung Mm. paghihirap ng Panginoon, mahalagang focus yan, krus. Ang dami niyong imahe ng krus. Mahalaga na nasa pagdadasal at pagbabasa natin, una, makita natin na kahit yung krus ay simbolo ng parusa, ito ay naging simbolo ng kaligtasan. Ano? At saka habang binabasa ninyo, magandang maisa puso, maisa isip, mapalalim kung paanong si Jesus ay dumaan dito sa lupa. Sabi nga sa Juan 12, na mangyaring ang buto ay bumagsak sa lupa, ay mananatili lamang yung buto. Ngunit kung ito ay mamamatay, ito ay mamumunga. Yung dalawang kahulugan noon, yung una yung pagbagsak o yung pag-ano ng buto, ay parang yung Diyos na nagkatawang tao. Yung incarnation. Opo. Okay? Baliwala naman yung pagkakatawang tao ni Jesus kung hindi siya mamamatay. Oo. Ibig sabihin, okay, pumunta siya rito. So what?
Nagturo siya, okay. Pero ang pinakamahalagang nangyari ay yung mamatay si Jesus sapagkat ang kamatayan niya tulad ng butong na kailangang mamatay sa pagiging buto upang siya ay magkaroon ng bunga. Di ba? Kung titingnan ninyo ang tatlong kandilang yan, kung ang kandila ay hindi mo sisindihan, kandila siya, oo, pero wala siyang silbi. Oo nga po. Kasi ang silbi niya ay mag-ilaw. Mag-ilaw. Di ba? Pero pag sinindihan mo, Ay, pakinabang. simula na ng kanyang kamatayan yun. Di ba? Claro. Ang kandila ay unti-unti na yan, tungo na yan sa kanyang pagkawala. Opo. At maglalaho na yung pero nagawa niya ang kanyang Tungkulin. tungkulin, ang magbigay liwanag. Oo nga. Yun din ang ginawa ni Kristo. O nga, pumunta siya rito, naging tao siya, nagsalita, okay, nagpahayag, pero kinakailangan niyang tulad ng buto, tulad ng kandila, mamatay upang magsilbi talaga kung ano yung ipinarito niya. Yun yung magdala ng para sa atin, kaligtasan. Para sa kandila ay hindi naman, ang kandila ay hindi naman para sa kanya, para sa atin yan eh. Di ba? So ang buto ay hindi naman para sa kanya. Magiging bunga, magiging puno, mamumunga. So yun, ang buhay ni Jesus. Na habang pinagninilayan natin ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagkamatay, makita natin kung gaano kahalaga ang paghihirap, Oo. O sige, mahal. Oo. kamatayan ni Jesus. Hindi siya karapat dapat. Sa ano? O sige, Hindi siya mamaya karapat kita dapat, tawagan pero ha. inako niya yun Okay. para sa O atin. sige. Okay. Para sa Thank ating you, bye-bye. kaligtasan. Tama. Kaya sa bawat pagbasa, pagdarasal ng pasyon, laging isipin ang pagmamahal ni Jesus sa atin para tayo mapabuti. Kaya yung hamon din dito, hindi lamang na ma-realize natin, okay, natanggap na natin. Di ba? Okay, natutunan na natin. Okay, nakapagdasal tayo. Okay, nabasa natin. Tulad nung okay, nagkatawang tao si Jesus. Okay, ang buto ay nalaglag. Okay, ang kandila ay nandyan. Pero kinakailangan, may mangyaring kamatayan. Ibig sabihin sa atin, matapos ang pagdarasal ng ito, ay ang pagsasabuhay na makaranas din tayo ng kamatayan. Tulad nung ayaw mo sanang gawin. Pero namatay ka sa sarili mo upang makatulong. Di ba? Ayaw mo sanang pumunta doon sa airport. Nakakapagod. Pero kinakailangan mamatay ka sa sarili mong comfort. Yung, di ba mas maganda? Ay, gusto ko na lang sa bahay na lang ako manood ng TV. Oo, ay, Diyos. Eh, parang mas komportable ako doon. Pero may, kapag hindi mo ginawa yung mamatay ka sa yung Opo. pagiging Pasal- masyadong sentro sa sarili, Opo. para makapaglingkod. Kasi kung sarili lang ang iniisip, hindi tayo makapagbigay sa iba. Diba? Tama po. Kung may pera ka, may humihingi. Kung iisipin mo yung sarili mo, sabihin mo, ayaw ko. Pero kung hindi mo iisipin yung sarili mo, mas madaling magbigay. Tama po. Tama po. Lord, bahala ka na. Mm. O, ayan. Tama. So, ganun yung ibig sabihin, mamatay ka sa sarili mo Opo. at doon ka makapagbibigay. Dahil kung iisipin mo, sabi niya, kung sinong naghahanap ng buhay, ay nawawala ito. Ay, naku, ang ganda magpaliwanag si Father. Oo. Naku, sana po. Kaya yung ating pagdarasal ng paghihirap ni Jesus ay maging hamon din sa atin para mamatay din tayo sa ating sarili, kung ano man yung dapat natin kamatay, sa pagiging mainitin ng ulo, sa yung pagiging hindi pasensyoso, yung nagagalit ka agad, nagiging mapanghusga, na alam natin nakakasira sa relasyon. Yung mga bagay na yun na dapat ay siguro unti-unti natin ialis sa Diyos na mamatay tayo doon upang tayo ay mas maging mabuting Kristiyano, na Kristiyano na nagbibigay buhay, isang Kristiyano na may bagong buhay. Yun naman yung bakit may cross, may resurrection. Kung mamamatay man tayo, sapagkat hindi tayo matatakot, merong muling pagkabuhay. May buhay na marangal. Mas nakaaangat ang dangal na itinataas ni Jesus ang ating karangalan bilang tao, bilang Kristiyano. Kaya yun yung ating tunghamon sa atin. Para tunay na damang-dama yung resurrection.
Kasi kung hindi tayo namatay, nagkakantahan na ng Alleluia, masaya na yung pagdiriwang. Pero kung hindi ka namatay sa sarili, Ayun, walang totoo po. nagbago. Totoo, Parang totoo. kung ano ka, dumating ang Kwaresma, dumating na yung Holy Week, natapos na ang Holy Week at naging Pasko na, pero walang nagbago sa iyo. Tama Kasi po, Father. hindi ka nakapag-celebrate talaga. Hindi ka masaya kasi parang pareho din tulad ng nakaraan. Nakaraan Kaya taon. kailangan talaga. Pero kung may makita ka na merong nagbago sa iyo, kahit isa o dalawang bagay, sabi mo, ngayon ay hindi na ako ganito. Ganito na ako ngayon. Lord, thank you. Yes, hallelujah. Yes. Mas masarap sumigaw. Tama. Diba? Mas Tama masarap nga sumigaw po. ng hallelujah kung alam mo may bagong buhay kang dala. Tama po, Father. Ay, nakakabuhay naman po talaga yung inyong sinabi. Kaya nga Ay, Diyos mo. nagdulad nga iyang kandila, tama. Nakakapaaray eh. Oo. So paano Aray, anong aray. pagsisimula na gagawin ninyo? Ano bang nakasanayan ninyo? Meron naman siyang panimulang pananalita? O Opo, diretso meron na po. kagad? Meron po kaming ano. Okay. Pero ang sabi umpisahan daw namin sa Rosario. Yes. Opo, meron ito panalangin sa Diyos. O di, kayo po, ano po ang ano nyo? Hindi, sige po. Kung kayo yung nakasanayan, na ano ninyo, yung mas komportable kayo. O, di, sige, Sige po. anuhin natin ito, basahin muna Oo, natin yung ito. nakasanayan. Oo. Sa ngalan ng Diyos, Ama't ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa Diyos. O Diyos sa kalangitan, Hari ng sangkalupaan, Diyos na walang kapantay, mabait, lubang, maalam, at puno ng karunungan. Ikaw ang amang lubos na nangungulilang lubos, amang di matapos-tapos, maawait mapagkupkup sa taong lupa't alabo. Iyong itulot sa amin, Diyos amang maawain, mangyaring aming dalitin, hirap, sakit at hilahil ng anak mong ginigiliw. Magro-rosaryo tayo, Sister Tonet. Ano ba sa akala mo? Ano? O yun ang Sige sabi ni ng Diyos Ama't ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tagalog, English, o Sige, Tagalog na lang. Tagalog. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama na makapangyari sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ng anak ko sa Kristong isang anak ng Diyos. Panginoon ating nagkataon-taon siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasak sa Poncio Pilato, pinakos sa krus na matay ni Ibig, nanakot sa kinaroonan ng mga yumao, Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, makyat sa langit na nalulupulok sa kanan ng Diyos Ama na makapangyari sa lahat, at doon magmumula paririto kung sa namatay na bubuhay ang tao. Sumasampalataya ko sa banal na Espiritu Santo, sa kasamahan ng mga banal sa mga santos, ay kawawalan ng mga makasalanan, at sa buhay na walang hanggang. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pasamin ang karanasan din ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kayo kang tulog sa tukso. At binigyan po kami. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin po kami makasalanan ngayon. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin po kami makasalanan ngayon. Luwalhati sama sa anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang na ngayon at magpahala ng pasawalang O Jesus ko, patawarin mo pong aming mga sala, ligtas niyo po kami sa apoy ng impyano. Kawan niyo po't patawarin makalunod sa purgatorio, lalong-lalo na po ang nangailangan niyong awa. O Ama naming Diyos, amin pong inialay sa araw nito. Pagkatlo ng mahal na Santo Rosario naming pagmimilayan na ito po ay sa pagbubukas ng aming pagbabasa sa banal na pasyon. Pagkaloob po sa amin ang iyong banal na Espiritu Santo, pang kami po ay maging kalugod-lugod